Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 22 ng Disyembre, December 22, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5:20 ng umaga. Linggo po ngayon, linggo. At may lakad ako, kaya inagahan ko. Nais ko lang po i-discuss, mga kababayan, mga minamahal, itong uulitin ko itong bakit dinaya ang 2022 election. Yan po. Naipangako ko kasi ito na at least once a week mai-discuss ko po ito. Ngayon, ang title ko po ngayon ay Information by IP Address 192.168.0.2. Yan po yan po ang title ko ngayon. Ay alam ko kakaunti ang nanonood, pero mahalaga po ito sa atin. Opo, mahalaga. I-discuss ko ulit bakit, ano ang dahilan, bakit sinasabi ko na dinaya po yung 2022 election. Yan nga, nung nanalo yan si Bongbong at saka si Sara Duterte at saka number 1 si Robin Hood Padilla. Ngayon, yung pong 2019 election na kung saan ay nanalo sila Bongo at saka si Bato de la Rosa, ay po yun, pinatay po nila ang transparency server. Yan po pinatay nila, kaya walang nakakakita kung ano ang resulta ng bilangan. Pinakita lang nila after 7 hours na tinatawag nilang glitch noong 2019 election. Kaya dinaya lang yun. Kasi walang nakakakita po eh. Nung pinakita nila, after 7 hours, ay ito na, sabi nila, ito na ang nanalo, ito na, 75% na ang nabibilang na boto, ayan na, panalo na sila Bongo. Yun po pero hindi pa sila, hindi pa sila under po kay Duterte yan, yung 2019 election, presidente na sa dyan, ay hindi pa sila nasiyahan dyan. Itong 2022 election, ito nga, gumamit sila ng yung isang IP address na 192.168.0.2. Pero ano ba yan? Iyan po ang ipapaliwanag ko ngayon ng maigi. Yang 192.168.0.2 private IP address po yan. Ay ano ba ang private IP address? Ay yan ay nakakonekta doon sa server ng Comelec po. Ang nag-identify po niyan ay mismong Comelec server. Yan po ang nag-identify po niyan, hindi natin pwedeng i-identify yan kung hindi yung server ng Comelec. O kung minsan tinatawag natin router. Opo. In-identify niya yan na nakakonekta yan sa kanya. Locally or privately or internally. Yan po Ngayon, ay tama ba yan? Naaayon ba yan sa batas na siya ang magpadala ng boto? Itong 192.168.0.2, naaayon ba yan sa batas? Hindi po. Kasi sang-ayon po sa batas, sang-ayon sa alam natin, tayo ay bumili ng vote counting machine para yun ang magpadala ng boto. Opo. Yung vote counting machine po ay
may trabaho yun na magpapadala siya ng boto sa 3 server. At yan po ay mga public IP address po yan. Mga public IP address. Lahat po ng vote counting machine na kung saan yan ay umaabot ng 100,000 plus 700. Ayan po. Isang presinto, isang vote counting machine na mayroon siyang public IP address. Opo. Ay bakit naman po public IP address? Kasi nga po, hindi siya padadaanin sa transmission line ng telco pag hindi siya public IP address. Hindi siya padadaanin. O tinatawag natin na internet. Hindi siya padadaanin sa internet. Yun nga, sa buong mundo, hindi siya padadaanin. Yun po kung hindi siya public, kailangan public muna siya. Ay ano pa po ang kaibahan ng public at saka private IP address? Magkaiba po yan. Pag sinabi po natin na private, from the word private, ayan nga, sinulat ko dyan, it is a local doon sa router. Opo. Pag sinabi nating private IP address, local lang siya o kaya internal. At ito nga ang example po niyan ay yung address natin sa bahay, yung home address natin. Kung minsan ay halimbawa, yung address namin dati 327 West Carson Street, Carson, California. Yan po yung address namin dati. Pero, dahil maraming apartment doon, o maraming naninirahan, o maraming umuupa, ay nilagyan nila ng ABCD. 24 ata yung naninirahan doon 24 na tao. Kaya, nilagyan nila ng ABCD. Yung pong ABCD, yung po ang maihahambing ko na yun ang private address namin doon. Kasi magkakakilala po kami Alam nila saan ang D. Kasi nakasulat. Pero yung mailman ay doon lang ibinabagsak sa doon sa 327. Ngayon, isusort out na yon nung may-ari nung building. Isusort out na niya ibibigay niya sa A, letter B, letter C. At kung minsan, alam niya din ang mga pangalan kung sino ang nakatira. Yung po ang tinatawag natin na private IP address para maintindihan nyo po. Ang isa po na example din po na private IP address, remember sa isang bahay, kahit na kwarto yan, pwede mong ilagay doon privately na ito yung nakatira dyan o ito yung may-ari niyan o ito yung may sulat niyan na kayo-kayo lang ang nakakaintindi. Usually sa Maynila, ganyan po Sa isang malaking bahay, marami nakatira. Yung every room, mayroon silang naka-assign na sarili nilang tawag. Yun po ang private. Ngayon ay kung ihahambing naman po sa telepono, siguro alam nyo po yung malalaking kumpanya o malalaking building, mayroon lang silang hotline na 1 o 2 o 3 na hotline. Yun po yung tinatawag natin na public. Sa telepono po, mayroong switchboard noon. Pero ngayon, ang tawag ay PEBX. Automatic na nagkukonekta. Ngayon, sa isang building po, yun nga ay mayroong switchboard at mayroong operator doon. Ngayon, halimbawa, o sa isang kumpanya,
hindi lahat po ng telepono ay may sariling hotline, ang tawag dyan, hotline. Yun yung tinatawag natin na public, na makakakonekta ka agad. Pwede kang tatawag sa labas o pwede ka ring tawagan kasi mayroon kang hotline. Pero nga, ay magastos po yun eh. Kaya mayroon na nung switchboard o kaya PEBX. Kung mayroong sa isang kumpanya, kung mayroong 100 na telepono, local ang tawag doon. Local. Ako nga sa opisina, ang local ko is 122. Yun ang local ko. Pero marami kaming telepono sa opisina. Nakakatawag kami, pero dumadaan muna kami doon sa switchboard. Ayan po. O kaya doon sa PEBX para ikonekta sa labas. Ganon din naman doon, kung may tatawag sa amin, makikiusap siya doon sa operator. Yun. Na ikonekta mo nga ako doon. O, anong local? Sasabihin naman. Ganon po ang kaibahan ng private at saka public IP address na inihambing ko po sa telepono para maintindihan niya po natin. Ngayon, ito po naman itong sa computer naman, ganun din eh. Hindi kakayanan po ng internet na lahat ng device ay may sariling public IP address. Hindi kakayanin. Magbabag down po kung papaano ang telepono, ganun din. Kaya nakaimbento sila nito na sa isang bahay o sa isang kumpanya, bagamat marami ang computer, ay mayroon lang isa na public IP para ma-identify at yun ang ikukonekta sa server. Yun po. Para ma-identify lang yung grupo nila. Ngayon, yung iba ay private na lang sila o local o internal kasi sila nakakapag-communicate sila sa bawat isa. Maibabato nila yung mga message nila, sila. Pero yung katulad ko ay private yung kwan ko yung computer ko Dadaan ako sa server. Ganun po yan. Bago ako makipag-communicate sa ibang lugar o publicly. Ma-identify At yan na nga, in-identify nga ng server ng Commission on Election na yun ang nagpapadala ng boto, itong 192.168.0.2 na nakakonekta lang sa kanila. 51% po ng boto ng buong Pilipinas siya ang nagpadala. Kaya kalukuhan po yan. Hindi naaayon sa batas o hindi naaayon po sa pinag-usapan o sa kontrata ng Smartmatic, pero ginawa nila. At di kalukuhan yan, hindi po mananalo ang mga oposisyon dyan. Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ito nga, basahin ko lang po, a private IP address is assigned to a device within a closed network. Hindi ba? Pero sino nga ang nag-a-assign yan? Yung router po. Automatic po yan. Lalagyan niya yan ng number. Opo. Para i-identify niya. Ganun po yan. Sino po mag-identify? Yung router o yung server. Kung minsan, yung tinatawag nila na modem, ay yun na yun. Modem at saka router, magkasama na yan. Bibili ka o i-offer po yan ng service provider, magkasama na yan. Yung modem kasi, yun yung kakabitan ng yung public IP address. Opo. Kasi inaayos niya, nakikipag-communicate yung modem. Ano ba ang requirement ng yung service provider? Ito ang kailangan namin. Ganon. Yun po ang trabaho ng modem.
modulator at saka demodulator. Ang tawag dyan sa modem. Ngayon, itong router naman, ang trabaho po ng router, i-identify niya ano yung mga nakakabit. Kung may 10 yan, i-identify niya. Kung may 100 na computer yan, na pwede niyang sabihin na ito ang mga private number nila. Ganun po. Of course, makakapag-communicate yun. Ako, makakapag-communicate ako sa labas, pero i-identify muna ako ng router, tapos yung dadaan ako doon sa modem para, halimbawa, ang example ko, nire-research ko ang buhay ni Jesus Christ, nire-research ko. O, dadaan ako sa router, tapos in-identify na ako ng router na ako ang nag-request. Ngayon, palalabasin na yun sa modem. O, identify naman yung public IP address namin, kaya makakakuha na siya ng kung ano man yung sagot ng mga sari-saring website. O ito ang nagdi-discuss yan, si pastor ganito, ito dinidiscuss na, sino si Jesus Christ. Ngayon, ay ipapadala sa akin yung mga website. Sa akin ipapadala yung kasi na-identify ako nung router na ako nag-request. Hindi doon sa, halimbawa, yung accounting namin, ay hindi doon ipapadala Hindi doon sa akin ipapadala kasi ako nag-request. Ganun po yan. Bakit ipapadala? Ay na-identify po ako ng router O, na ako yung nag-request. Ganun po yan. Dumadaan sa router, tapos yung modem. Pero kung minsan ay magkasama na sila yan. At kung minsan ang tawag natin yan ay server. Ayan po Ayan. Ituloy ko lang po ang basa. A private IP address is assigned to a device within a closed networks and is not readily available to search for in the internet. Hindi nga siya po pwede Hindi siya po pwede na kukonekta sa internet. Hindi siya papayagan. Ang kukonekta sa internet, yung public IP address na nakakonekta naman doon sa modem. O kaya, ang tawag natin yan ay router na rin kasi magkasama po yan binibili kung maliliit lang. Opo. Ayun sa internet po ito galing itong binabasa ko not readily available to search for on the internet. Hindi nga siya allow Hindi siya allow yung private IP address. Hindi siya allow. Maa-allow lang siya kung makikidaan siya doon sa of course sa router, tapos sa modem, tapos makakakuan na siya, makipag-communicate na siya, pero na-identify na siya. To facilitate the distribution of IP addresses within networks and organization, private addresses were created. Yan. Ang pinanggalingan po kasi nito, ang unang design ng internet, lahat ng computer ay may sariling public IP address. Pero hindi kinakaya, nagbabag down po ang computer. Kaya, naisipan nila na gayahin yung local number ng mga telepono na mayroon lang silang switchboard o kaya mayroon lang silang PEBX. Yan ang ginawa ngayon sa computer. Hindi kakayanin po magka-crash ang internet. Ngayon, nung nagawa na nila ng private IP address at saka public IP address, ayan na nga, ulitin ko lang, to facilitate the distribution of IP addresses within networks and organization, private addresses were created. Ayan, ang linaw po, hindi ba? It is easier to understand a private IP address by explaining on actual scenario. Sabi niya, let us imagine that you have a home network.
O, sa bahay, para maintindihan natin you have a desktop computer, a laptop, and a smartphone, and a tablet. O, 4 yung binanggit dito. These devices all connected to the internet through a central router. Ayan nga, binanggit May router o central router. O, instead of each device, ayan po, instead of each device on your network being allocated with a public IP address, instead daw na may public IP address, lahat ng 4 na device mo, the only public IP address you will use is assigned to the router. Ayun, isa lang pwede na Ang linaw po yan, hindi ba? At hindi po ako nagsasabi niyan. Ang internet po ang nagsasabi niyan. Ngayon, ay ito pong 192, ayan, nababasa nyo po dyan, itataas ko lang po, itong 192.168.0.0, yung 0 po dyan, na, ayan, ikuhan ko ng cursor, ayan, yung 0 po dyan, pwede mong gawing 255. Ayan po. At yung isang 0 naman dito ay pwede mong gawin din yan na 255. Sino po nag-a-assign yan? Yung router mismo. At dyan, ma-identify na yan. Opo, ay ilan ba ang bansa natin? Ay 200 lang ata ang bansa ng buong daigdig. O baka isa na dyan. O sa 255. Kaya nga, na-identify po kung saan nanggagaling. Opo, na-identify po yan. At isisingit ko lang po yung I love you virus na halos bumagsak ang buong ekonomiya ng una sa Amerika at umabot pa doon sa Europe dahil doon sa virus, the I love you virus. Na-identify nila, ang bilis po kasi nga pinakialaman na po ng FBI at saka yung talagang ibang bansa nagtulong-tulong na. Saan ba nanggaling yan? Kasi na-paralyze po ang internet Ay na-identify nila nanggaling dyan sa bandang Paco, dyan sa Pandakan, dun sa computer shop. Ang bilis po. Ma-identify talaga kung talagang pagtiyagaan o pagtulong-tulungan. Pero ang sabi nung isang kausap ko patungkol dyan, kung hindi magtutulong-tulong o walang budget, mahirapan. Pero ma-identify din siya kung saan nanggaling. Pero it will take time, sabi niya. Mga 6 months, ganyan, kung walang budget o walang tumutulong, ganun po yan. Ma-identify talaga. Kaya nga itong 192.168.0.2, identify po yan na yun nga, ang kwan yan ay naandun, nakakonekta sa server ng Comelec. Ngayon, ang tanong ko po, ay local siya, o private siya, o internal siya doon sa Comelec server. Ay bakit siya nagpadala? Hindi ba? Na comprises, ang pinadala niya ay 51%. Kung hindi ako magkamali, nasa 30 million ang naipadala niya. Kasi ang bumuto ata lahat, buong Pilipinas, ay halos aabot ng 60 million ata ang bumuto. Adi kalahati noon, adi 30 million. Siya lang ang nagpadala. Iisa niya. Hindi ba? Paano mananalo ang mga oposisyon dyan? Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kaya nga po, sa susunod na eleksyon, ilakad po natin na huwag na yang ang bibilang ng boto ay computer. Huwag na yang artificial intelligence. Huwag na yan. Ilakad po natin na ang bibilang ng boto ay mismong tao, bawat presinto na nakikita ng mata ng tao o naririnig ano yung binabasa. At
may dalawang, doon sa nagbabasa, doon sa likod niya, may dalawang witness na kung tama yung binabasa niya. Ganun po dati ang pagbilang ng boto o pagkambas ng boto. Binabasa ng tao ng mata, tapos may nagsusulat naman ng mga score o ilan na. At nakikita po yan ng mga tao, yung nanonood sa bawat presinto. Ngayon, kung mayroon ng record, laro na ngayon, kung napicturan na o na-record na, pwede nang ipadala yan ng electronically. Pwede po. Kasi may record na po yung school o yung barangay o yung isang classroom. May nanonood po dyan o pipicturan na yung result. O kaya ay itatali na. Ganun po Kaya mahirap na silang mandaya. Yun po ang suggestion ko dyan na huwag na nating i-allow yung computer ang bibilang ng boto. Artificial intelligence, napakadali po nilang dayain yan. Yan po ang nangyari dyan sa 2022 election. Kaya hindi ako naniniwala na nanalo yan si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. At isa pong patunay yan, mas lalong naniniwala ako na hindi talaga sila nanalo yan. Sinabi na po ni Sara na ang sabi ni Sara, hindi maging presidente yan kung hindi sa akin, sabi niya Anong ibig sabihin yan? Dinaya nila. At mas malamang po, ang nandaya talaga ay mga Duterte kasi 32 million po sila Sila po ang nandaya dyan. Isipin nyo lang po, ano po ang sinabi ni Sara? Hindi mananalo yan si Bongbong nang dahil sa akin. At isa pa, mayroon pang susog yun Ang sabi niya, nasa akin na, sabi niya, nasa akin na ang presidente, sabi niya Nung bago mag-eleksyon, sabi niya, pero ang sinasabi niya, lahat daw ng survey, siya daw ang mataas. Ay survey lang po yun, hindi ba? Survey lang po yun. Para nga, i-condition po ang mga kaisipan ng mga tao. Sa survey daw siya ang panalo. Ang tanong ko naman, o ang tanong ng maraming tao, ay bakit hindi ka lumaban, hindi ba? Dapat ikaw na pala ang lumaban na presidente. Pero alam nga nila na dinaya yan. Kaya nga ngayon, nag-aaway-aaway na yan. Kasi nga, ay kasama sila O magkasama sila sa nandaya, siguro yan Ay bakit ngayon ay itsapwira na, ayun na nga po God works in mysterious way. Hindi po ba? Yung mga plano ng tao, walang kwenta yan. Yung mga panukala ng tao, o yung mga pinaglalaban ng tao, kung hindi niya isanggunit sa Diyos, wala yan. Nagsangguni po ang mga kwan noon, ang mga kongresista na computer na tayo para wala nang dayaan, wala nang dagdag bawas. Nagsangguni, hindi sangguni, nagpropose sila, ayan, bumili ng mga computer, ay ang mamahal yan, yung vote counting machine, ang mamahal po niyan, hindi naman na pala nagamit. Bakit? Ang nagpadala pa ng boto sa Comelec, yung nakakabit lang sa kanila na local unto them or internal or private unto them, na-identify siya. Kaya nga po, dinaya yan. Ngayon, ay, yun nga, ilaban po natin na huwag na nagagamit yung huwag nang gagamit yung computer na yan. Kasi po, hindi ko na po sinulat dito, ang nakasulat po sa sa Jeremiah 5:21. Diyos po ang nagsasalita dito at sinasabi lang ni Jeremiah. At si Jeremiah po ay propita po ng buong daigdig yan. Yung mga sinulat niya, pandaigdigan po Opo. Ang sabi po doon ay, hear now, you foolish people and without understanding. Sabi po doon, ano daw ang sinabi? Foolish people at saka without understanding. Who have eyes? May mata, hindi ba? May mga mata.
but see not, and who have ears, and hear not. Ayan po. Yan po ang nangyari dyan sa eleksyon na yan. Walang mata na nakakita o bumilang. Walang mata ng tao. Kaya nga, ang tawag natin dyan ay you foolish people and without understanding. Ayan po. Kaya dapat yan ay wala na yan. Panukala lang po ng tao yan eh. Na dapat computer na para walang dagdag bawas. Ay ito nga, ay wholesale na nga ito eh. Kasi isang tao lang gagawa niyan o dalawa o may kakutsaba ay tapos ng eleksyon. Hindi ba? O whereas kung dadayain nila ang presinto, aba ay lahat ng presinto po ay may mga magagaling na tao diyan o may mayayaman din diyan o may mga kwan din diyan, yung mga kinikilala na mga tao, hindi ba? Mahirap nilang dayain ang lahat ng presinto. At usually ay ang butante lang dyan, 500, 700 sa isang presinto o 1,000 na kamo. Mahirap nilang dayain dyan kasi aangal yung mga tao po eh. O, kailangan nila ng maraming guns o maraming yung mananakot. Kailangan nila ng maraming pira o at mga baril kasi para takutin yung mga tao ay mahirapan nilang gawin yan. Pero nga dito sa computer ay 3 o 4 na tao lang dyan eh. O, hindi ba? Ayan, nagawa nila. Ulitin ko bawal po yung ginawa nila. Kaya nga dapat yan sa umpisa pa lang null and void na yan. Opo, ay hamak po 30 million na butante ang pinadala niya, yung buto ng 30 million na bawal pa sa batas. Bawal po kasi nga dapat ang magpadala ay public IP address. Kasi kahit na ang school ay naandyan lang sa Sampaloc o Paco, Maynila o Santa Cruz, Maynila, naandyan lang o Divisoria, dadaan po sila ng telco o yung service provider ng internet. Kaya nga, public dadaan sila kahit malapit lang sila dyan sa Maynila. Ay lalo na yung galing ng Cagayan o galing ng Sulu, hindi ba? Dadaan sila sa internet. Ay hindi nga makadaan kung private IP address hindi makadaan. Kaya niluko talaga. Ulitin ko dapat sa susunod ay hindi na nating payagan yung computerized. Mano-mano na. At kung may record na, pwede nang ipadala. At kung mali ang resulta doon sa higher server, ay pwedeng questionin kasi may record na sa babae. At maraming magpapatunay dyan. Ngayon kasi walang magpapatunay kasi nga ang requirement po na magpatunay, kailangan nakita mo o narinig mo o nabilang mo. Paano kang magpatunay dyan na kung sa presinto hindi mo naman binilang kasi nga ang bumilang ay machine? Ganun po yan. Wala po magpapatutuo dyan. Kung hindi, ang magpapatutuo lang dyan ay ito. Nahuli nila na ang nagpadala ay yan nga. Bawal yan. Pero nga, si George Irion Garcia, ang dami ng palusot At ay simple kakutsaba na lahat yan Kaya, sige, hayaan na natin. Sige, hayaan na natin na nanalo sila. Pero itong dapat na 2025 ay huwag na yan. Sa ibang bansa po, hindi na pinapayagan yan Kasi nga, unconstitutional o labag sa panuntunan ng Diyos. Yun po. Labag yan. Kailangan kasi transparent. Ay, paanong transparent yan? Hindi ba? O sige po, hanggang dito na lang po At sana sa ating pakikinig ay dinadalain ko po bago ako mag-umpisa na nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.